Hello mga kasisi, ako si Arvin, 22, taga Peñablanca. College student ako sa isang universidad dito sa Tuguegarao. Noong 2023, nakilala ko si Jessa, 23, mula sa Apari. Classmate ko siya sa isang GE subject. Maputi siya, mahaba ang buhok, at laging maayos ang ayos tuwing papasok sa klase. May apartment siya malapit sa campus, pero umuwi siya sa Apari. Tuwing weekends at long holidays para makasama, ang lola at kapatid niyang nasa high school. Nasa abroad kasi ang mga magulang niya. Kaya siya ang tumatayong ate sa bahay. Nagsimula lang ang lahat sa simpleng sabay uwi. Una sa sakayan lang kami nagkita hanggang naging regular na. Madalas kaming dumadaan muna sa Karig para kumain ng pancit, batil patong o kaya fishball bago. Kami maghiwalay ng ruta. Doon ko siya unti-unting nakilala. Seryosa siya sa studies, pero palabiro rin kapag kampante na. Isang araw, hindi siya pumasok. Nalaman ko na lang mula sa blockmate namin na may sakit daw siya. Kinabukasan, nagdala ako ng prutas at kumatok sa apartment niya. Sa totoo lang, kabado ako kasi baka isipin niyang assuming ako. Pero siya mismo ang nagbukas ng pinto, nakapambahay at mukhang bagong ligo. Pinapasok niya ako at doon ko unang nasilayan ang kwarto niya. May maliit na study table, ilang librong nakatambak at nakasampay na uniform sa gilid. Habang nag-uusap kami, ramdam ko yung awkward na tahimik na parang may hinihintay na mangyari. Hanggang sa nagtagpo ang mga mata namin. Hindi ko alam kung sino ang unang lumapit basta ang natatandaan ko. Doon nagsimula ang isang sandaling nagbago ng lahat. Wala pa kaming label noon pero pagkatapos ng gabing yon, nagbago ang dynamics namin. Hindi na lang simpleng sabay uwi o kain sa kanto. Mas naging malapit, mas naging totoo. Kapag nasa Tuguegarao, ako ang madalas niyang kasama. Tuwing long weekends naman o holidays, siya ang nagyayaya na sumama ako minsan sa Apari para daw makita ko rin ang buhay niya doon kasama ang lola at kapatid. Umabot kami ng halos 1 taon at 9 na buwan. Marami kaming masasayang alaala, mga lakad sa sentro ng Tuguegarao, tambay sa tabing ilog ng Apari kapag umuuwi siya, pati mga simpleng gabing magkasama sa apartment niya. Pero dumating din ang punto na nagkaroon ng mga hindi pagkakaintindihan. Thesis season, OJT at personal na pagod. Unti-unting bumigat ang lahat. Walang third party, walang malaking gulo. Kumbaga, timing lang ang kalaban. Ngayon, kapag napapadaan ako sa Apari o sa plaza ng Tuguegarao kung saan kami madalas tumambay, bumabalik lahat ng alaala. Hindi man kami nagtapos sa label na kami, alam kong totoo ang lahat ng pinagsamahan namin. Kaya sa mga kasisi na nasa sitwasyong walang titulo ang relasyon, huwag niyong maliitin. Minsan yung walang pangalan ang siyang may pinakatotoong kwento. Salamat sa pagbabasa.